Pinapasabog ng Football FC Barcelona ang transfer market, isa na namang radikal na pagbabago sa mga pangyayari. Habang nilalait ng Atletico de Madrid ang Barca, kinukutya ang alok at sinasabing hindi nila ibebenta si Julian at walang pera ang Barcelona, tumugon ang Barca ng malakas na hakbang sa merkado. Si Bernardo Silva ay magiging bagong manlalaro ng Barca. 2 taon ang kontrata, direktang hiling ni Hansi Flick at ang pinakamatindi sa lahat, tinanggihan ni Bernardo Silva ang Atletico de Madrid. Ang parehong Atletico na gustong makisawsaw sa usapan at ilang oras nang nagpapakalat ng balita na hindi kaya ng Barca. Nabigla ngayon ang Atletico de Madrid sa hindi inaasahang dago mula sa Barca. Dahil hindi lang si Julian ang hinahabol pa rin ng Barca. Kakakuha lang ng Barca ng isang kampeon sa Europa, isang manlalaro ng football na halos lahat na ipanalo kasamang Manchester City, isang manlalaro na gusto ni Flick para bigyan ng karanasan ng koponan. Pahinga, interesante, talino at autoridad sa gitna ng field. Pansin, dahil hindi ito simpleng tawag. Ayon sa mga malalapit sa club, tiyak na maglalaro na si Bernardo Silva sa Barca. Ngunit mas mahalaga kung paano na isara ang pagkuha sa kanya kaysa sa mismong pagkuha. Dahil dito may galaw si Deco na muling nagbago ng lahat. Si Deco ay Portuges, si Bernardo Silva ay Portuges, at si Jorge Mendes ay Portuges din. Pansinin mo ito. Ilang araw nang tahimik na nagtatrabaho ang Barca habang nakatutok ang lahat kay Julian at sa opensiba. Tinanggihan ng 100 milyong alok. Habang nagmamayabang ang Colchonero, si Deco ay tinatapos na naman ang isa pang transaksyon. Grabe ang ikot ng mga pangyayari. Mag-like ka naman para kay Deco, isang dating imposibleng transaksyon. Matagal nang gustong lumipat si Bernardo Silva sa Barca at paulit-ulit siyang napag-uusapan tuwing tag-init, pero hindi nabubuo ang mga kondisyon. Hindi pinapadali ng City ang kanyang pagalis. Walang sapat na puwang sa sahod ng Barca. At ang sahod ay naging problema. Palaging naudlot ang transaksyon. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Oo na si Bernardo, oo na ang Barca, oo na rin si Flick. Natalo ang Atletico sa transaksyon. Pinakamaganda ito. Narito ang tanong ng lahat. Bakit Barca ang pinili ni Bernardo at hindi Atletico de Madrid? Simple lang ang sagot. Laging isa ang prioridad ni Bernardo Silva, maglaro sa Barca dahil sa estilo at kasaysayan nito. Dahil sa proyekto at ideya ng football, nandyan si Cholo sa Atletico de Madrid. Si Hansi Flick na kakaibang football ang laro at hamon makasali sa koponang gustong bumalik sa Champions. Iyan ang pinaka-nakakaakit para sa Portuges. Sinubukan siyang kumbinsihin ng Atletico de Madrid at nag-alok ng kompetitibong proyekto. Pero nang pumasok ang Barca, totoo, gumalaw sila. Lubos na nagbago ang desisyong ito. Ayaw lang ni Bernardo na maging isang mahalagang signing. Gusto niyang magsuot ng Azulgrana. At yan ang nagbabago ng lahat sa merkado. Kapag inuuna ng top player ang Barca, malaking advantage ito para sa club na sinamantala ni Deco. Pero pansinin nyo, dahil hindi simpleng hiningi ni Hansi Flick si Bernardo, hindi lang siya gusto bilang midfielder o sikat na manlalaro. Gusto niya ng isang manlalaro na kayang makibagay sa isang batang dressing room. At agad na mapataas ang antas ng kompetisyon. At sakto si Bernardo doon dahil napakaraming talento ng Barca. Sina Pedri, Gabi, Fermin, Dani Olmo at Lamine Yamal. Pero kailangan pa rin nila ng mga manlalarong batak na sa matitinding laban at alam ang pakiramdam ng paglalaro sa semifinals ng Champions. Siguro ito ang pinakanawala sa atin nitong mga nakaraang panahon. Manlalarong sanay sa Champions Finals, matinding pressure at gabing di sapat ang talento, kailangan din ng utak. Lahat ng ito, meron si Bernardo. May kasanayan, karanasan at galing siya sa pagbasa ng laro, pati panalong mentalidad. Dito papasok ang datos kung bakit sobrang pinilit ni Flick. Napanalunan na ni Bernardo ang lahat kasama ang City. Nasa pinakamahusay siyang koponan at tinuruan ni Pep Guardiola. Nakipagkumpetensya rin siya sa pinakamataas na antas. Masasabing naglaro siya sa mahigpit na sistema na mataas ang hinihingi sa kanya at natutunan niyang unawain ang football na kakaunti lang ang nakakaya. Ginto yon para kay Flick. Kailangan ng Barca ng karanasan pero hindi basta-basta. Kailangan nila ng karanasang akma sa estilo ng Barca at yan ang meron si Bernardo Silva. Versatile siya, pwede sa gitna, gilid o pagitan ng linya. Pwede siyang makipag-ugnayan kay Pedri, bigyan ng kalayaan si Lamine Yamal at pahinga si Dani Olmo kung andyan pa. Kayang kontrolin o pagbilisin ni Bernardo ang laro. Kaya niyang ayusin ang opensa ng Barca. Pero higit pa dito, mensahe rin ito para sa Atletico de Madrid.
Habang pinagtatawanan ng Atletico ang Barca dahil kay Julian Alvarez at lumalabas ang balita na kulang ang 100 milyon. Natalo ng Barca ang Atletico sa agawan para kay Bernardo Silva. Masakit ito, lalo na't gusto rin siya ng Atletico at nasa listahan nila. Inisip nila na oportunidad ito sa merkado. Pero si Bernardo, mga kaibigan, pinili ang Barca. Malinaw ang ipinapakita nito. Malakas pa rin ang dating ng Barca kahit may nagsasabing wala ng pera ang club. Hindi totoo yon kahit ano pa ang sabihin nila. Gustong sumali na magagaling na manlalaro sa Barca, lalo na kapag tumawag ang Barca. Marami pa rin nakikinig, kabilang si Bernardo. Pero paano nga ba siya babagay sa koponan? Narito ang isa sa mga susi. Marami ang nagtatanong kung saan siya maglalaro at lohikal ito. Pero ito rin ang lakas ng pagkuha sa kanya. Hindi dumarating si Bernardo para punan lang ang isang posisyon. Dumarating siya para bigyan si Flick ng mga solusyon. Pwede siyang maglaro bilang interior, pwede siyang maglaro sa kanang gilid, pwede pa nga siyang maglaro bilang peking winger na pumapasok sa loob. Ginagawa rin yan madalas ni Fermin. At sa isang mahabang season, napakahalaga nito. Dahil magkakaroon ng mga injury, rotasyon, mga laban kada 3 araw, may Champions League, Liga at Copa. May mga pagkakataon pa na kailangan magpahinga ni Pedri o hindi kayang laruin lahat ni Olmo. Minsan kailangan ni Minya Minjamal ng proteksyon at dito maaaring maging susi si Bernardo. Hindi lang dahil sa pisikal o bilis, kundi dahil sa talino, tiyempo, kontrol, huling pasa at kaalaman kung kailan bibilisan o papatagin ang laro. May isa pang mahalagang bagay, ang kanyang kontrata na 2 season lang. Kaya may saysayang operasyon dahil ayaw ng Barca ng pangmatagalang kasunduan sa veteranong manlalaro. Hindi sila gumagawa ng kalokohan ng 5 taon. 2 taon lang ang kinuha nila, walang panganib at may karanasang agad magagamit para makipagkumpetensya. Malinaw ang mensahe mula kina Flick at Deco. 2 taon ang kailangan ni Flick para bigyan ng maturity ang batang koponan at palibutan sila ng mga kampeon para subukang kunin ang champions. Gusto ni Laporta, Barca at Flick ang champions. Tapos na si Gordon, papasok na si Bernardo sa proyekto. Mag-ingat din kay Julian Alvarez. Nananatili pa ring posible ito, mga kaibigan ng Barca Hoy. Mukhang nagiging kupunang handang makipagkumpetensya ang Barca, hindi lang basta magbigay ng pag-asa at manalo, may mas mahalaga pang bagay. Maaring direktang maapektuhan nito ang kaso ni Julian Alvarez dahil kakakita lang ng Atletico ng 2 bagay. Una, may puwang ang Barca para kumilos. Pangalawa, kayang kumbinsihin ng Barca ang mahahalagang manlalaro kaya nag-iiba ang pressure. Pansinin ninyo ito dahil kung gusto ni Julian na pumunta sa Barca at pinili ni Bernardo ang Barca. Alam na ng Atletico de Madrid na nag-iba ng kwento. Hindi na ang usapan ay hindi kaya ng Barca o wala itong pera. Ngayon, kumukuha na ng mga manlalaro ang Barca. Kumukuha sila ng manlalaro na parang sila lang gumagawa nito sa Europa. Mabigat ito sa isipan ng club, ahente, manlalaro at liga. Kumikilos si Deco, bumubuo si Flick. At si Laporta ay todo-todo ang pagtaya.